Handa si Presidential Son at Majority House Leader Sandro Marcos na sumalang sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure anumang araw simula ngayon. Pero sa tanong muli kung naka-public livestream ito o isang executive session din, wala pa rin katiyakan. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. Matapos idawit ni dating Ako Bicol Representative Saldico sa insertion sa 2025 national budget, sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ngayong Huwebes ng umaga na handa siyang humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kung iimbitahan. Sa kanyang sulat sa komisyon, sinabi ng Presidential Son na nire-respeto niya ang tungkulin at trabaho ng ICI para panagutin ang mga sangkot sa flood control corruption. Kaya aniya, wala siyang pagdadalawang isip at handang sagutin ang mga alegasyon para bigyan linaw ang mga kakailanganin pa sa pag-usad ng investigasyon. Bukas naman ang komisyon para dito. The commission this morning, nakatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI. Naghihiring sila. They would have to convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. Paglilinaw naman ng ICI, hindi impluwensya ng mga pahayag ni Ko ang pag-imbita sakali nila kay Sandro, kundi dahil sa mismong sulat ng mambabatas. Nang tanungin naman kung isa sa publiko ng pagdinig kay Sandro sakaling matuloy o executive session na naman gaya ng mga naunang mambabatas. Well, right now, if you read the request of Congressman Sandro Marcos, it was that stated there. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, the default will be live stream. Samantala, sa kabila ng pangakong transparency ng komisyon sa pamamagitan ng live streaming, executive session o closed-door hearing na naman ang ginanap ngayong Huwebes sa ika-6 na pagkakataon para sa 2 pang idinawit ng mag-asawang Diskaya sa flood control mess. Sina Quezon City 6th District Representative Victoria Marivic Copilar at 5th District Representative Patrick Michael P.M. Vargas. Hindi na humarap sa media si Copilar habang hindi naman na nagpa-interview sa naganap na pagdinig at kinasasangkutang issue si Vargas. Pero ayon sa pahayag ni Vargas sa isang Viber message, voluntaryo anya siyang dumalo sa pagdinig para ipakita ang mga patunay na walang Diskaya projects at ghost projects sa kanyang distrito. Gayon din ang pagbibigay aniya niya ng impormasyong maaaring makatulong pa sa komisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.